Isang basura ka lang sa bahay na ito, Isabela. Ang bulyaw ni Marco habang tinatapon ang paborito niyang ulam na niluto ko. Sa tabi niya, nakangisi ang kabit niyang si Clara. Suot ang perlas ng yumaong ina ko. 50 milyong piso kapalit ng pirma ko sa lupa. Sige, ibibigay ko ang lupa, pero kukunin ko ang lahat sa inyo. Ako si Isabela, ang bilyonaryong kinalimutan niyo. Handa na ba kayong mabulag sa ningning ng pagbangon ko? Sino ang tunay na magmamakaawa sa huli? Isang basura ka lang sa bahay na ito, Isabela. Ang bulyaw ni Marco habang tinatapon ang paborito niyang ulam na niluto ko. Sa tabi niya, nakangisi ang kabit niyang si Clara. Suot ang perlas ng yumaong ina ko. 50 milyong piso kapalit ng pirma ko sa lupa? Ibibigay ko ang lupa, pero kukunin ko ang lahat sa inyo. Ako si Isabela, ang bilyonaryong kinalimutan niyo. Sino ang tunay na magmamakaawa sa huli? Kabanata 1. Ang dobleng haggobleng hagupit. Ano ba itong pinapakain mo sa amin, Isabela? Panis na ba ito? Kahit ang mga aso sa kalsada, mahihiyang dilaan ang basurang niluto mo. Ang boses ni Doña Carmen ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Kasunod nito ay ang tunog ng porselanang plato na humampas sa sahig. Nagkapira-piraso ang puting seramika kasabay ng pagsabog ng mainit na ulam sa paanan ni Isabela. Hindi gumalaw ang babae. Nanatili siyang nakaluhod sa malamig na semento ng kusina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang pinupulot ang mga butil ng kanin na humalo sa dumi. 5 taon. 5 taon na ang bawat 4:00 ng madaling araw ni Isabela ay nagsisimula sa mausok na kusinang ito. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at tila porselana rin, ay puno na ngayon ng mga peklat mula sa tilamsik ng mantika at bakat ng matatalas na sabon sa panlaba. Ginawa niya ang lahat. Naging tapat siyang asawa, naging masunuring manugang, at naging anino sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang lahat ng ito ay para sa isang pangakong binitawan niya sa kanyang yumaong ina. Nahahanapin niya ang tunay na pag-ibig na hindi nakatingin sa kinang ng ginto, kundi sa tibay ng puso. Ngunit ang pusong pinoprotektahan niya ay tila isang hungkag na kuta. Narinig ni Isabela ang mabibigat na yabag ni Marco na papasok sa kusina. Sa halip na tulungan siyang tumayo, naramdaman niya ang malamig na tingin ng asawa na dumagan sa kanyang balikat. Mama is right, Isabela. You look pathetic. Look at you. Mukha kang basahan na nakadikit sa sahig. 5 years, and yet you still don't know how to please this family. Isang mapait na ngiti ang pilit na sumilay sa labi ni Isabela, bagamat na natiling nakayuko ang kanyang ulo. Ang lalaking ito, ang lalaking minsan niyang inakalang magliligtas sa kanya mula sa kalungkutan ng pagiging ulila, ay siya palang magbabaon sa kanya sa hukay ng kahihiyan. I prepared that adobo because it's your promotion day, Marco. Mahinang tugon ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang paos na huni ng ibon, pagod at puno ng pait. I woke up early just to make sure everything was perfect. Perfect? My God, Isabela. How can anything be perfect when you're around? Nakakasira ka ng appetite. Sagot ni Marco bago tumalikod para pagbuksan ang pinto ng mansyon. Doon, sa harap ng pintuan, tumambad ang isang babaeng nakasuot ng pulang bestida, elegante at amoy mamahalin, si Clara. At ang mas masakit, nakasukbit sa leeg nito ang isang kwintas na may pendant na perlas. Ang tanging alaala na iniwan ng ina ni Isabela bago ito pumanaw. Marco, baby, is she still cleaning the floor? Marteng tanong ni Clara habang hinihimas ang kanyang tiyan na tila may ipinapahiwatig. You should have hired a real maid instead of keeping a useless wife. Baka ma-stress pa ang baby natin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Isabela. Ang bawat salitang binitawan ni Clara
ay parang mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang dibdib. Baby? Ipinapahiwatig ba nito na ang 5 taon niyang paghihintay at pagdarasal na magkaroon sila ng anak ni Marco ay wala palang halaga dahil may ibang nakagawa na nito? Don't worry, Clara. Malapit na siyang mawala rito, sabi ni Marco bago humarap muli kay Isabela. Inihagis niya ang isang makapal na folder sa harap ng babae. Pirmahan mo yan. Ang lupang iniwan ng nanay mo sa probinsya, ibenta mo sa akin sa halagang 50 million pesos. Kailangan ko ng capital para sa bago nating kumpanya ni Clara. Marco, memorya iyon ng nanay ko. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Gumaralgal ang boses ni Isabela. Your mother is dead, Isabela. At ang lupa na yun ay mabubulok lang kung hahayaan mo sa pangalan mo. Be useful for once. Pirmahan mo yan. O baka gusto mong kaladkarin kita palabas ng bahay na ito ngayon din. Singhal ni Doña Carmen habang dinuduro ang ulo ni Isabela. Lumapit si Marco at marahas na hinila ang braso ni Isabela para patayuin siya. Sa sobrang lakas ng puwersa, nawalan ng balanse ang babae at muling tumama ang kanyang tuhod sa mga piraso ng basag na plato. Ramdam ni Isabela ang hapdi ng sugat, ang pagdaloy ng mainit na dugo na humahalo sa sarsa ng adobo sa sahig. Pero ang mas masakit ay ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Marco. Walang pag-ibig, walang awa, puro lang pandidiri. Pirmahan mo, Isabela. Isa kang malas sa buhay ko. Wala kang ambag, kundi ang maging palamunin. Kung hindi dahil sa lupaing iyon, matagal na kitang itinapon sa kalsada, sabi ni Marco sa kanyang mukha. Ang bawat salita ay may amoy ng pagtataksil. Nanigas ang buong katawan ni Isabela. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay biglang natuyo. Isang kakaibang lamig ang gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang puso. Tumingin siya sa kwintas na nasa leeg ni Clara, sa mapang-aping mukha ni Doña Carmen, at sa lalaking pinag-alayan niya ng 5 taon ng kanyang buhay. Sa loob-loob niya, may isang pader na tuluyan ng gumuho, at sa likod ng pader na yon, ang reynang matagal niyang ikinulong ay dahan-dahang nagigising. Ang bawat sampal, ang bawat mura, at ang bawat patak ng dugo sa sahig na ito ay naging gasolina sa apoy na ngayon lang sumiklab sa kanyang kaluluwa. Dinampot ni Isabela ang panulat na nasa ibabaw ng folder. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang sinusupil. Pipirma ako, Marco, bulong ni Isabela. Lumingon siya sa asawa. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng kahit anong emosyon, tila 2 madilim na balon na walang hangganan. Ibibigay ko sa inyo ang gusto ninyo, pero siguraduhin ninyong kaya ninyong pangatawanan ang halagang hiningi ninyo sa akin. Nang mailapat ang dulo ng panulat sa papel, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa isipan ni Isabela. Ito ba ang pamilyang pinaghandugan ko ng lahat? Ito ba ang mga taong akala ko ay magmamahal sa akin kung magpapakababa ako? Habang pinapanood niya ang sariling lagda na nabubuo sa puting papel, alam ni Isabela na hindi lang ang lupa ang ibinibigay niya. Ibinibigay niya ang huling pagkakataon ng mga alkantara na mabuhay ng payapa. Pagkatapos ng araw na ito, ang babaeng nakaluhod sa kusina ay mamamatay na. At ang babaeng haharap sa kanila bukas ay ang bangungot na hinding-hindi nila matatatakasan. Tumayo si Isabela, hindi alintana ang sakit ng kanyang mga sugat. Tiningnan niya ang pinto ng mansyon na tila isang bilanggo ang kailangan na niyang iwan. Sa labas, nagsisimulang bumuhos ang ulan. Tila hinuhugasan ang lahat ng dumi ng nakaraan. Hanggang kailan kaya mananatili ang mga ngiting iyan sa inyong mga labi kapag nalaman ninyo kung sino ang tunay ninyong kinalaban? Namamayani ang isang uri ng katahimikan sa loob ng silid na tila ba ang hangin mismo ay natatakot huminga. Pinanood ni Isabela ang mabilis na paghablot ni Marco sa folder mula sa kanyang nanginginig na mga kamay.
Walang pasasalamat, walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa mukha ng asawa. Ang tanging nakita ni Isabela ay ang kislap ng kasakiman sa mga mata nito, habang mabilis na binubuklat ang mga pahina para masigurong naroon ang kanyang lagda. Finally, ngayon ay may sapat na tayong puhunan para sa expansion ng Alcantara Logistics. And it's all thanks to my smart moves, not your useless drama, Isabela. Ang mapanguyam na sabi ni Marco habang hinarap si Clara. Let's celebrate, baby. This is the start of our empire. How about her, Marco? Tanong ni Clara habang itinuturo ang dulo ng kanyang sapatos sa direksyon ni Isabela na kasalukuyang nakaupo pa rin sa sahig. Ayoko siyang makita rito kapag bumalik tayo mula sa dinner. She's an eyesore. Baka makasama pa sa pagbubuntis ko ang aura ng isang talunan. Lumingon si Marco kay Isabela. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa hanging dala ng ulan sa labas. You heard her. Pack your things and leave. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito paglipas ng isang oras. Consider our marriage over. Ipapadala ko na lang ang annulment papers takong saang butas ka man magtatago. Dahan-dahang tumayo si Isabela. Hindi siya sumagot. Hindi na niya kayang magsayang ng kahit isang kataga para sa taong hindi marunong rumespeto sa sagrado nilang sumpa. Pumasok siya sa maliit na silid sa likod ng kusina. Ang kwartong ibinigay sa kanya ni Doña Carmen dahil masyado daw siyang mabaho para matulog sa master's bedroom. Sa loob ng 5 taon, ito ang naging mundo ni Isabela. Isang maliit na kama, isang lumang aparador, at isang bintanang nakaharap sa pader ng kabilang bahay. Binuksan niya ang kanyang lumang maleta. Ang maletang dala niya noong unang beses siyang pumasok sa pamamahay na ito bilang isang babaeng puno ng pag-asa. Kakaunti lang ang kanyang gamit. Ilang piraso ng kupas na damit, isang lumang Biblia, at ang maliit na kahon ng tahiang iniwan ng kanyang ina. Habang inilalagay niya ang mga ito sa loob ng maleta, napansin niya ang kanyang wedding ring na nakapatong sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang simpleng gintong singsing na binili ni Marco noong panahong wala pa itong pera at nangangako pa ng langit at lupa. Hinawakan ni Isabela ang singsing. Naramdaman niya ang huling pintig ng sakit sa kanyang puso. Ito ang huling piraso ng kanyang pagiging martir. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing at iniwan ito sa ibabaw ng mesa, katabi ng mga piraso ng basag na baso na hindi pa niya nalilinis. Nang lumabas siya ng kwarto, naghihintay sa kanya si Doña Carmen sa may pintuan, nakapamaywang at may hawak na pamaypay na tila ba itinataboy ang masamang amoy. Siguraduhin mong wala kang ninakaw na kahit ano sa bahay na ito, Isabela. Alam kong mahirap ka pa sa daga at baka pati ang mga kubyertos namin ay maisilid mo sa basurang maletang iyan. Ang singhal ng matanda. Ang mga damit na suot mo, ibinibigay ko na sa'yo bilang limos. Huwag ka nang babalik dito dahil hinding-hindi ka na makakatuntong sa pinto ng mga Alcantara. Tumingin si Isabela ng diretso sa mga mata ni Doña Carmen. Walang takot, walang luha. Ang kanyang mga mata ay tila naging salamin na nagpapakita ng lahat ng kasamaan ng matanda. Napalunok si Doña Carmen, tila biglang kinabahan sa kakaibang aura na inilalabas ng babaeng dati ay yumuyuko lang sa harap niya. Huwag kayong mag-alala, Doña Carmen. Hinding-hindi ko nananaising bumalik sa impyernong ito, mahinang sabi ni Isabela. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang sumpa. At balang araw, matatanto ninyo na ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa niyo ay ang maniwala na ako ang nangangailangan sa inyo at hindi ang kabaligtaran. Isang malakas na tawa ang isinagot ni Doña Carmen, bagamat halatang pilit ito. Ambisyosa. Sige, lumayas ka na. Doon ka sa kalsada maghasik ng mga hula mong walang saysay. Binuhat ni Isabela ang kanyang maleta at lumakad palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang niya palayo, tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang bawat bigat na dinala niya sa loob ng 5 taon ay dahan-dahang nawawala.
kasabay ng ritmo ng ulan na tumatama sa kanyang balat. Paglabas niya ng gate, bumungad sa kanya ang madilim na kalsada. Ang ulan ay naging mas malakas, tila isang hagupit ng langit na naglilinis sa kanyang sugatang pagkatao. Wala siyang payong, wala siyang masisilungan. Ang kanyang manipis na blusa ay agad na nabasa. Dumidikit sa kanyang katawan na tila isang paalala ng kanyang kahinaan. Tumayo siya sa kanto ng kalsada habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa huling luhang hinayaan niyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ito na ang huli. Ang huling luha para kay Marco, ang huling luha para sa pamilyang Alcantara, at ang huling luha para sa bersyon ng kanyang sarili na hinayaan niyang tapak-tapakan ng iba. Habang nakatayo sa ilalim ng dilim, sa gitna ng malamig na gabi, isang pares ng nakasisilaw na liwanag ang unti-unting lumapit sa kanya. Isang marangyang itim na sasakyan na tila isang anino ng kapangyarihan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang gulong nito ay lumikha ng mahinang tilamsik ng tubig sa semento habang maayos itong pumarada sa tabi ng bangketa. Bumukas ang bintana ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng pormal na uniforme ang mabilis na bumaba at may dalang malaking itim na payong. Hindi ito si Marco, hindi ito kahit sino mula sa nakaraan niyang puno ng dusa. Madam President, ang magalang na bati ng lalaki habang pinapayungan si Isabela. Na tila ba hindi niya napapansin ang basang-basa at madusing na hitsura ng babae. Nakahanda na po ang lahat. Hinihintay na po kayo ng Board of Directors sa Reyes Holdings. Oras na po para bumalik kayo sa inyong trono. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang nangiting hindi kakikitaan ng saya, kundi ng isang pangakong magbabago ang takbo ng tadhana. Pumasok siya sa loob ng sasakyan, iniwan ang malamig na kalsada at ang anino ng mansyon ng mga Alcantara. Habang umaandar ang sasakyan palayo, tiningnan ni Isabela ang kanyang sarili sa refleksyon ng bintana. Ang babaeng naroon ay hindi na ang katulong na si Isabela. Ang babaeng naroon ay ang siyang wawasak sa lahat ng mapangapi. Sino nga ba ang lalaking naghihintay sa kanya sa loob ng sasakyan? At bakit tila mas malalim pa ang planong inihanda nito para kay Isabela kaysa sa inaasahan niya? Ang loob ng marangyang sasakyan ay bumabalot sa katawan ni Isabela ng isang uri ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang bawat haplos ng leather na upuan sa kanyang basang balat ay tila isang paalala na ang panahon ng pagdurusa ay natapos na. Sa labas, ang ulan ay patuloy na humahampas sa bintana, ngunit ang tunog nito ay hindi na nakakatakot. Tila ba ito ay isang musikang sumasabay sa pagtibok ng kanyang pusong puno ng determinasyon. Pasensya na po, Madam President, kung medyo natagalan ang pagdating namin. Ang mahinang sabi ni Rodrigo, ang kanyang matapat na driver at kanang kamay. Hindi namin inaasahan na sa ganitong oras ninyo mapipiling lisanin ang lugar na yon. Hindi lumingon si Isabela, nanatili ang kanyang paningin sa malawak na kalsada ng Maynila na puno ng naglalakihang mga gusali, kabilang na ang tore ng Reyes Holdings na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Huwag kang mag-alala, Rodrigo. Ang mahalaga ay wala na ako sa loob ng bahay na yon. Ang 5 taon na ibinigay ko sa kanila ay sapat na para patunayan na walang puwang ang awa sa mga taong ang sinasamba ay sarili nilang interes. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang pribadong penthouse sa Bonifacio Global City. Pagkabukas ng pinto ng elevator sa pinakamataas na palapag, tumambad kay Isabela ang isang pamilyar na bango. Amoy ng mga sariwang bulaklak na sampagwita at mamahaling pabango. Doon, naghihintay ang isang babaeng may pilak na buhok, ngunit nananatiling elegante ang tindig. Si Tita Flor. Diyos ko, Isabela! Hija! Ang sigaw ni Tita Flor sabay takbo patungo sa kanya. Agad nitong naramdaman ang basang kasuotan ng dalaga.
at ang mga sugat sa kanyang tuhod na natuyo na ang dugo. Anong ginawa nila sa'yo? Bakit ganito ang hitsura mo? Rodrigo, kumuha ka ng mainit na tubig at gamot. Bilis! Niyakap ni Isabela ang matanda. Sa balikat ni Tita Flor, doon lang niya hinayaang lumabas ang isang mahabang hininga ng pagpapakawala. Tita Flor, pagod na ako. Pagod na akong maging mabait sa mga taong hindi marunong rumespeto sa kabutihan. Hush, anak. Narito na ang iyong pamilya. Narito na ang iyong totoong mundo. Ang bulong ni Tita Flor habang hinahaplos ang buhok ni Isabela. 5 taon kang nagpakamartir dahil sa huling hiling ng iyong ina. Ngayon, hayaan mong kami naman ang mag-alaga sa iyo. Hayaan mong ang Rias Holdings ang maging sandata mo para itama ang lahat ng mali. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Isabela mula sa banyo. Wala na ang amoy ng usok at mantika sa kanyang katawan. Wala na ang dumi ng sahig ng mga alkantara. Nakasuot na siya ng isang sutlang pantulog na kulay itim at sa kanyang mga daliri ay nagniningning ang isang diamanteng singsing. Ang simbolong siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking investment firm sa bansa. Inilapag ni Tita Flor ang isang tablet sa harap ni Isabela habang uminom sila ng mainit na tsaa. Nagawa na ni Marco ang unang hakbang, Isabela. Ginamit na niya ang dokumentong pinirmahan mo para kumuha ng pautang na 50 milyong piso sa isa sa mga bangkong kontrolado natin. Akala niya ay napakatalino niya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Hayaan mo siyang magsaya, tita. Hayaan mong isipin niyang hawak na niya ang langit. Hindi niya alam na ang perang yon ang siyang magiging lubid na sasakal sa kanya sa huli. Ang bawat sentimo na gagastusin niya ay may katapat na lason na dahan-dahang uubos sa lahat ng ari-arian niya. Anong plano mo sa lupa sa probinsya? Tanong ni Tita Flor. Ang lupaing iyon ay mananatiling sa akin, tita. Ang pinirmahan ko ay isang conditional deed of sale na may mga nakatagong sugnay na hindi maiintindihan ng isang tulad ni Marco na bulag sa kasakiman. Paliwanag ni Isabela. Kapag hindi niya nabayaran ang utang sa loob ng 3 buwan, nasisiguraduhin nating mangyayari. Hindi lang ang lupa ang babalik sa akin. Pati ang kumpanya niyang logistics ay mapapasailalim sa Rias Holdings bilang pambayad pinsala. Tumayo si Isabela at lumapit sa malawak na bintana na gawa sa salamin. Mula sa itaas, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga maliliit na langgam. Doon niya nakita ang isang pamilyar na kotseng dumaan sa kalsada. Ang lumang sedan ni Marco. Malamang ay papunta ito sa isang mamahaling restaurant kasama si Clara para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Tita Flor, ihanda ang press release para bukas. Utos ni Isabela nang hindi lumilingon. Ipabatid sa buong business world na ang CEO ng Rias Holdings ay magpapakita na sa publiko sa darating na charity ball. Ngunit huwag nating ibibigay ang aking pangalan. Hayaan nating manginig sila sa kuryosidad. Hinawakan ni Isabela ang kanyang leeg kung saan naroon dati ang kwintas ng kanyang ina na ninakaw ni Clara. Kukunin ko ang lahat ng kinuha nila sa akin. Hindi lang ang kwintas, hindi lang ang pera, kundi pati na rin ang huling piraso ng kanilang dangal. Habang nakatitig sa dilim ng gabi, biglang tumunog ang telepono ni Isabela. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mensahe. I saw you leave the house in a black car, Isabela. Who are you really? Napakunot ang noo ni Isabela. Ang mensahe ay nanggaling sa isang taong hindi niya inaasahang nagmamasid sa kanya mula pa noong simula. Isang anino mula sa nakaraan na akala niya ay matagal na niyang nabaon sa limot. Sino ang misteryosong taong ito na nakakita sa kanyang pag-alis at ano ang koneksyon nito sa pamilya Alcantara na maaring sumira sa kanyang perpektong plano ng paghihiganti? Ang kalsada ng Makati ay nagniningning sa ilalim ng mga makukulay na ilaw ng syudad. Ngunit para kay Marco Alcantara, ang mga ilaw na ito ay tila nagsisilbing sulo sa kanyang bagong simula
bilang isang ganap na milyonaryo sa loob ng isang mamahaling restaurant na tanging ang mga mayayaman lamang ang nakatutuntong. Maririnig ang mahihinhin na tunog ng mga kubyertong pilak na tumatama sa mga mamahaling porselana. Sa gitna ng silid, nakaupo sina Marco, Clara at Doña Carmen. Ang mesa nila ay puno ng mga pagkaing hindi man lang mabigkas ni Isabela noong siya pa ang nagluluto para sa kanila. Mayroong mga sariwang seafood na galing pa sa ibang bansa at isang bote ng champagne na ang halaga ay katumbas na ng isang buwan na sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Ito ang buhay na nararapat para sa atin, Marco, ang nakangiting sabi ni Doña Carmen habang marangyang iwinawagayway ang kanyang braso na puno ng mga gintong pulseras. Sa wakas, wala na ang pabigat na si Isabela at dahil sa lupang yon, mas lalawak pa ang negosyo natin. You're finally a big player now, my son. Hinihimas ni Clara ang perlas na kwintas na nasa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. You're so amazing, babe. I knew you could do it. Ang galing mo talagang kumuha ng gusto mo. Isipin mo, 50 million pesos mula sa lupang mabubulok lang naman sa probinsya. Tumawa ng malakas si Marco, isang tawang puno ng yabang at kawalan ng pakialam. That's business, baby. Isabela was too weak. She didn't know the value of what she had. Ngayon, gagamitin ko ang perang iyon para patunayan sa lahat na ang Alcantara Logistics ang maghahari sa industriya. Habang nagpapatuloy ang kanilang marangyang selebrasyon, ilang kilometro ang layo mula sa kanila, nakaupo si Isabela sa kanyang madilim na opisina sa Reyes Holdings. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa malaking screen sa kanyang harap, kung saan nakikita niya ang bawat transaksyong ginagawa ni Marco sa real time. Rodrigo, ang tawag ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng gabi. Iparamdam na natin sa kanila na ang bawat utang ay may katapat na paniningil. Freeze the secondary accounts linked to the Alcantara Logistics. Ngayon na. Masusunod po, Madam President, ang sagot ni Rodrigo mula sa kabilang linya. Balik sa restaurant, tinawag ni Marco ang waiter para sa kanilang bayarin. Mayabang niyang inilabas ang kanyang gintong credit card. Ang card na kinuha niya gamit ang kredito ng bagong utang mula sa bangko. Keep the change, sabi ni Marco nang hindi man lang tinitingnan ang halaga sa resibo. Lumipas ang ilang minuto. Bumalik ang waiter, ngunit sa pagkakataong ito, wala itong dalang resibo, kundi ang credit card ni Marco na nakapatong sa isang maliit na tray. May bakas ng pag-aalangan sa mukha ng waiter. I'm sorry, sir, pero ang inyong card ay declined po. Ang mahinang sabi ng waiter, sapat na para marinig ng mga taong nasa katabing mesa. Napakunot ang noo ni Marco. Ano? Declined? Baka sira lang ang machine nyo. Subukan mo uli. Puno ng pera ang account na yan. Muling sinubukan ng waiter ang card sa kanilang machine, ngunit ang resulta ay nanatiling pareho. Isang mahinang tunog mula sa makina ang nagpahiwatig ng pagtanggi sa transaksyon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang mukha ni Doña Carmen ay unti-unting namula sa kahihiyan. Subukan mo itong isa ko pang card. Ang pasigaw na utos ni Marco habang inilalabas ang isa pang card mula sa kanyang pitaka. Ngunit isa-isa, ang bawat card na inilalabas ni Marco ay hindi gumagana. Tila ba ang lahat ng kanyang koneksyon sa kanyang pera ay biglang naputol sa isang iglap. Ang kaba ay nagsimulang gumapang sa dibdib ni Marco habang ang pawis ay dahan-dahang namumuo sa kanyang noo. Marco, anong nangyayari? Ang pabulong na tanong ni Clara na ngayon ay pilit na itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang mamahaling bag. Nakakahiya. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. I don't know. Kanina lang ay maayos ang lahat. Ang asar na sagot ni Marco. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Marco. Isang tawag mula sa kanyang head of finance sa Alcantara Logistics. Sir,
May malaking problema po. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot. Ang lahat ng ating corporate accounts ay nasa ilalim ng administrative freeze. Sabi ng bangko, meron daw tayong nilabag na anti-money laundering policy dahil sa hindi maipaliwanag na pagpasok ng 50 milyong piso mula sa isang questionableng transaksyon ng lupa. Nanigas si Marcos sa kanyang kinauupuan. Ang champagne na kanina lang ay masarap sa kanyang panlasa ay tila naging mapait na lason. Tumingin siya sa paligid at doon, sa dulo ng restaurant, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng itim na dress. Nakatalikod sa kanya, ngunit may isang pamilyar na paraan ng pagtindig. Nang dahan-dahang lumingon ang babae, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito dahil sa distansya at sa madilim na ilaw. Ngunit ang ngiti nito, isang nangiting puno ng tagumpay at puot, ay tila isang aninong bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sino ang babaeng iyon na tila pinapanood ang kanyang pagbagsak? At bakit tila alam nito ang bawat galaw niya bago pa man niya ito gawin? Habang naiwan silang tatlo na hindi makabayad at pinapalibutan ng mga gwardyay ng restaurant, isang bagong mensahe ang pumasok sa telepono ni Marco mula sa isang unknown number. Ang unang baitang ng hagdan ay gumuho na, Marco. Humanda ka dahil mahaba pa ang iyong pagbagsak. Ang gabi ay tila naging isang mahabang bilangguan para kay Marco. Sa loob ng kanilang sasakyan pauwi mula sa restaurant, ang bawat minutong lumilipas ay punong-puno ng tensyon. Walang nagsasalita. Si Clara ay abala sa pagpunas ng kanyang mga luha habang nakatingin sa labas, tila nahihiyang harapin ang kahit sinong makakasalubong nila. Si Doña Carmen naman ay panay ang paypay sa sarili. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng suot na bestida ni Clara dahil sa galit at kahihiyan. Kasalanan ito ng malas na babaeng iyon, ang biglang pagsabog ni Doña Carmen habang hinahampas ang kanyang hita. Mula nang pumasok si Isabela sa buhay natin, puro kamalasan na ang dinala niya. Ngayong wala na siya, tila iniwan niya ang kanyang sumpa sa bahay na ito. Ma, please, tumigil ka na! Ang asar na sagot ni Marco habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi kasalanan ni Isabela kung bakit na-freeze ang accounts natin. May nagaganap na investigasyon ng bangko. Bukas na bukas din, pupunta ako sa Reyes Holdings. Sila ang may-ari ng bangkong iyon at sigurado akong may nagkamali lang sa kanilang system. Siguraduhin mo lang, Marco, ang matabang na sabi ni Clara. Dahil kung ganito lang din ang mararanasan ko sa piling mo, ang mapahiya sa harap ng maraming tao at hindi makabayad ng kinain, ay baka nagkamali ako ng piniling lalaking makakasama. Hindi sumagot si Marco, ngunit ang kanyang mga panga ay naginggit-ngit. Ang pangalang Reyes ay tila isang aninong laging nakasunod sa kanya. Sa bawat kumpanyang sinubukan niyang pasukin, sa bawat deal na sinubukan niyang isara, laging naroon ang pangalan ng dambuhalang korporasyong yon. Ang Reyes Holdings ay hindi lang basta kumpanya. Ito ay isang imperyo na kayang bumuhay o pumatay ng kahit anong negosyo sa loob ng isang iglap. Kinabukasan, maagang nagtungo si Marco sa main office ng Reyes Holdings. Ang gusali ay isang matayog na tore ng salamin at bakal na tila umaabot hanggang ulap. Sa loob ng lobby, ang bawat hakbang ni Marco sa makinis na marmol ay lumilikha ng isang tunog na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaliit sa harap ng kapangyarihan ng kumpanyang ito. I have an appointment with the CEO's office. Ang mayabang na sabi ni Marco sa receptionist, bagamat ang totoo ay wala siyang kahit anong schedule. I am Marco Alcantara of Alcantara Logistics. May kailangang ayusin tungkol sa aming corporate accounts. Tiningnan siya ng receptionist nang may tipid na ngiti. Isang ngiting tila nagsasabing alam nito ang lahat ng kanyang sikreto. I'm sorry, Mr. Alcantara, but the CEO is a very busy person. However, she did mention that if a certain Mr. Alcantara arrived, I should hand him this.
Isang itim na envelope na may gintong tatak ng Reyes Holdings ang iniabot sa kanya. Mabilis itong binuksan ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa kaba at kuryosidad. Mr. Alcantara, I am aware of your current financial situation. If you wish to save your company and your reputation, meet me at the rooftop lounge of the Reyes Tower tonight at alas 8 ng gabi. Come alone. Let's discuss the price of your survival. Walang nakalagay na pangalan, tila ba sadyang itinatago ng sumulat ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit para kay Marco, ito na ang tanging pagkakataon para maisalba ang lahat. Inisip niya na baka gusto ng CEO na bilhin ang kanyang kumpanya o baka naman ay may nagawa siyang tama kaya siya napansin ng ganitong kalaking tao. Habang naglalakad siya palabas ng lobby, isang pamilyar na bango ang biglang humaplos sa kanyang ilong. Amoy ng sampagwita na hinaluan ng banayad na amoy ng mamahaling vanilla. Isang babaeng nakasuot ng puting business suit, may suot na malaking sunglasses at may maikling buhok ang dumaan sa kanyang gilid patungo sa pribadong elevator ng mga executive. Napatigil si Marco. Ang paraan ng paglakad ng babae, ang taas ng kanyang noo, at ang aura ng kapangyarihan na inilalabas nito ay tila pamilyar sa kanya. Sa loob ng isang segundo, naisip niya si Isabela. Ngunit agad din niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Impossible! Bulong ni Marco sa sarili habang pinapanood ang pagsara ng pinto ng elevator. Si Isabela ay isang hamak na katulong. Malamang ay naglalaban na yon sa kung saang estero ngayon o kaya ay namamalimos sa kalsada. Hindi siya ang babaeng yon, hinding-hindi. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi, isang kakaibang takot ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Bakit tila ang bawat sulok ng Reyes Holdings ay nagpapaalala sa kanya sa asawang itinakwil niya? Bakit ang boses ng receptionist ay parang may halong pangungutya sa kanya? Pagbalik niya sa kanyang opisina, bumungad sa kanya ang isang mas malalang balita. Ang kanyang mga tauhan ay isa-isang naglalagay ng resignation letter sa kanyang mesa. Ang mga supplier niya ay tumatawag para bawiin ang kanilang mga produkto dahil sa balitang wala na siyang pambayad. Ang imperyong binuo niya sa loob ng ilang taon gamit ang pagnanakaw ng dangal ng iba ay dahan-dahang guguho na. Ang tanging pag-asa niya ay ang misteryosong CEO ng Reyes Holdings. Hindi alam ni Marco na sa itaas na palapag ng gusaling iyon, nakatayo si Isabela habang nakatingin sa kanyang sasakyan na paalis. Tinanggal ni Isabela ang kanyang sunglasses. Inilantad ang mga matang puno ng lamig at determinasyon. Rodrigo, ang tawag ni Isabela. Ihanda ang rooftop lounge. Gusto kong makita ang mukha ni Marco kapag nalaman niyang ang taong hiningan niya ng tulong ay ang taong kinalimutan niyang asawa. Masusunod po, Madam President. Pero paano kung makilala niya kayo agad bago pa man kayo makapagsalita? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela habang hinahawakan ang malamig na salamin ng kanyang bintana. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong tulad ni Marco ay nakakakita lang ng gusto nilang makita. Ang makikita niya sa akin mamaya ay ang pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan sa paraang hindi niya inaasahan. Samantala, si Clara ay palihim na nakikipagkita sa isang lalaki sa isang tahimik at liblib na lugar. Hawak niya ang isang bag na naglalaman ng mahahalagang gamit na kinuha niya mula sa silid ni Doña Carmen habang ito ay wala sa ulirat. Sino nga ba ang lalaking kasama ni Clara at bakit tila may sarili rin siyang plano na maaring magbago ng lahat, lalo na para kay Marco, sa gitna ng paparating na kaguluhan? Ang bawat hakbang ni Clara sa loob ng kanilang bahay ay tila ba isang pagtatangka na panatilihin ang isang imaheng dahan-dahan ng nabubura. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling wine, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi mapigil ang panginginig. Sa harap ng salamin, tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, ang makapal na makeup, ang mga alahas na tila nagniningning sa ilalim ng bumbilya, at ang kwintas na perlas na pag-aari ng ina ni Isabela.
Para sa ibang tao, si Clara ang simbolo ng tagumpay. Siya ang babaeng nakakuha sa lalaking gusto niya, ang babaeng malapit ng maging reyna ng Alcantara. Ngunit sa likod ng pinturang ito, may isang katotohanang pilit niyang itinatago. Si Clara ay isang huwad na ningning na nabubuhay lamang sa nakaw na liwanag. Bakit hindi ka pa nakabihis, Clara? Ang tanong ni Marco, nakapapasok lang sa silid. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at iritasyon. May mahalaga tayong pagpupulong sa Reyes Holdings mamaya. Sabi ko sa'yo, kailangan nating magmukhang kagalang-galang. Lumingon si Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataray na tila ba itinatago ang kanyang kaba. Kagalang-galang. Marco, tingnan mo ang nangyayari sa atin. Ang mga kaibigan ko sa club ay nagtatanong na kung bakit hindi na gumagana ang mga cards mo. Pinagtitinginan na ako ng mga tao dahil sa kahihiyang ginawa mo sa restaurant kahapon. Ginagawa ko ang lahat, Clara. Hindi mo ba naiintindihan? Ang pasigaw na sagot ni Marco habang hinahagis ang kanyang coat sa kama. Ang lahat ng perang nakuha natin sa lupa ni Isabela ay pansamantalang naka-freeze. Kapag naayos ko ito sa CEO ng Reyes mamaya, babalik din tayo sa dati. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Clara. Babalik sa dati? O baka naman ay lubog na tayo sa utang at hindi mo lang maamin? Kung alam ko lang na ganito ang kahihinatnan ko sa'yo, sana ay hindi na ako pumayag na makihati sa buhay mo. Nanigas si Marco sa narinig. Ang babaeng dati ay puno ng tamis at pangako ng suporta ay ngayon ay tila isang linta na handa nang bumitaw kapag wala nang masisipsip. Ano ang sinabi mo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Itinakwil ko ang asawa ko para sa'yo at sa anak natin. Doon ay bahagyang umiwas ng tingin si Clara. Ang pagbanggit sa anak ay tila isang tinik na tumusok sa kanyang lalamunan. Ngunit mabilis siyang nakabawi, ang kanyang muka ay naging kasing tigas muli ng bato. Anak? O baka naman ay ang kumpanya mo lang ang iniisip mo? Sige, magpunta ka sa Reyes Holdings. Magmakaawa ka sa CEO na yon. Pero huwag kang aasa na maghihintay ako sa'yo kung sakaling mabulok ka sa kalsada. Lumabas si Marco sa silid. Binagsak ang pinto sa sobrang galit. Pagkaalis ng asawa, mabilis na kinuha ni Clara ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe sa isang lihim na numero. Paolo, handa na ang mga alahas. Bukas ng umaga, magkita tayo sa dating lugar. Kailangan ko nang makaalis dito bago pa tuluyang bumagsak ang mga Alcantara. Hindi alam ni Clara na sa kabilang dulo ng linya, ang mensaheng iyon ay hindi napunta kay Paolo. Sa halip, ito ay dumiretso sa tablet ni Isabela na kasalukuyang naghahanda para sa kanilang pagkikita ni Marco sa rooftop lounge. Napanood ni Isabela ang bawat letra na lumabas sa kanyang screen. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin ng kanyang opisina. Nakasuot siya ng isang mahabang itim na gown na tila bagawa sa mga bituin ng gabi. Elegante, misteryoso, at nakatatakot ang ganda. Tila hindi lang si Marco ang may itinatagong sikreto, ang mahinang bulong ni Isabela sa sarili. Ang ningning na ipinagmamalaki mo, Clara, ay gawa lang sa bubog at sa oras na mabasag ito, masusugatan ka ng higit pa sa inaasahan mo. Madam President, nakahanda na po ang sasakyan. Ang boses ni Rodrigo mula sa pinto. Nandoon na po si Mr. Alcantara sa rooftop. Mukhang balisa po siya at panay ang tingin sa kanyang relo. Tumayo si Isabela. Ang kanyang mga hakbang ay may kasamang awtoridad na tila babawat dumi ng sahig ay natatakot dumikit sa kanyang laylayan. Hayaan mo siyang maghintay, Rodrigo. Gusto kong maramdaman niya ang bawat segundo ng takot bago niya makita ang katotohanan. Gusto kong maisip niya ang bawat oras na pinaghintay niya ako sa kusina habang siya ay nagsasaya sa labas. Habang paakyat ang elevator patungo sa rooftop, tiningnan ni Isabela ang kwintas na hawak niya.
Isang kwintas na eksaktong kapareho ng suot ni Clara. Ngunit ito ang tunay. Ang suot ni Clara ay isang huwad na imitasyon na ipinalit ni Isabela noong huling gabi niya sa mansyon ng mga Alcantara nang hindi nila napapansin habang sila ay tulog. Ang tunay na hiyas ay nasa kamay ng tunay na may-ari. Pagbukas ng elevator sa rooftop lounge, bumungad ang malamig na hangin ng gabi at ang malawak na tanawin ng mga ilaw ng syudad. Sa dulo ng lounge, nakatayo si Marco, nakatalikod at nakatingin sa kawalan. Hawak ang isang baso ng tubig na tila ba ito na ang kanyang huling sandigan. Mr. Alcantara, ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong rooftop, malamig at puno ng kapangyarihan. Dahan-dahang lumingon si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang baso ay muntik ng malaglag sa sahig. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng tila isang diyosa ng kadiliman. Maganda, makapangyarihan, at may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. You! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Marco. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila ba ito ay sasabog na. Isabela? No, hindi maari. Isa itong panaginip. Hindi ito panaginip, Marco. Ang sabi ni Isabela habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tunog ng hatol sa isang nasasakdal. Ito ang katotohanang pilit mong kinalimutan. Ako ang CEO ng Rias Holdings at ako ang babaeng tinawag mong basura sa sarili nating tahanan. Napaupo si Marco sa isang silya, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang yabang, ang lahat ng kanyang kasakiman ay biglang naglaho. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkagulat, isang mas malaking katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Kung si Isabela ang CEO, nasaan na ang 50 milyong pisong inutang niya? At ano ang balak gawin ni Isabela sa kanya at sa kanyang pamilya ngayong hawak na nito ang kanilang buong buhay? Bakit, Isabela? Bakit mo kailangang magpanggap na isang katulong kung ikaw pala ang nagmamay-ari ng lahat ng ito? Pinanood mo kaming magmukhang tanga sa harap mo. Ang boses ni Marco ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa purong takot na ngayon ay lumalamon sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Isabela sa harap ng malawak na salamin ng rooftop lounge. Ang kanyang likod ay tila isang pader na hindi matitibag. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang bawat galaw niya ay may dalang bigat na tila ba ang hangin sa paligid ay nagiging yelo. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting walang init, kundi puno ng mapait na alaala. Pinanood ko kayong magmukhang tanga, Marco? O pinanood ko lang ang tunay ninyong kulay na lumabas ng walang kahit anong takip? Ang boses ni Isabela ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay parang isang latigo na tumatama sa konsensya ni Marco. 5 taon akong naglaba ng iyong mga damit, naglinis ng iyong sapatos, at nagluto ng paborito mong ulam habang minumura mo ang pagkatao ko. Hindi ako nagpanggap, Marco. Ibinigay ko ang lahat ng pagkakataon sa iyo na mahalin ako bilang ako, hindi bilang CEO ng Rias Holdings. Pero ano ang ginawa mo? Ipinagpalit mo ang 5 taon nating pagsasama sa isang pekeng buntis at isang lupang ninakaw mo sa alaala ng nanay ko. Napayuko si Marco, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang tuhod. Ang lahat ng kanyang mga rason ay tila natutunaw sa harap ng katotohanan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang kasakiman ay pilit pa ring kumakawala. Kung ganoon, anong gagawin mo sa amin? Ipakukulong mo ba kami? Babawin mo ba ang lahat? Hindi ko na kailangang bawiin ang lahat, Marco. Dahil sa simula pa lang, wala naman talagang sa inyo, ang sabi ni Isabela habang lumalapit sa mesa at may inilabas na isang bagong dokumento. Ngunit dahil naging
Mabuting asawa naman ako. Sa loob ng 5 taon, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon, isang maluwalhating alok para maisalba ang inyong pangalan at ang Alcantara Logistics. Inilahad ni Isabela ang isang proyekto, ang Golden Horizon Development, isang proyektong nangangakong magpapalago ng puhunan ng kahit sino sa loob lamang ng 3 buwan. Ito ang tipo ng negosyo na sadyang idinisenyo para sa mga taong gahaman sa pera at ayaw dumaan sa mamahabang proseso ng pagtatrabaho. Ito ang aking huling tulong sa pamilya Alcantara, ang patuloy ni Isabela. Ibigay niyo sa akin ang natitirang kontrol sa inyong kumpanya bilang pambayad sa utang ninyo sa bangko at hayaan ninyong ang iyong ina, si Doña Carmen, ang mamahala sa investment na ito. Kapag nagtagumpay ito, hindi lang kayo makakabayad, kundi magiging mas mayaman pa kayo kaysa sa dati. Kinabukasan, pag-uwi ni Marco sa kanilang mansyon, agad niyang ibinalita ang alok kay Doña Carmen. Ang matanda, nakasalukuyang namomroblema kung paano babayaran ang kanyang mga utang sa kasino at mga kaibigang sosyalera, ay tila nakakita ng liwanag sa gitna ng dilim. Hindi na niya inisip kung bakit biglang naging mabait si Isabela. Ang tanging nakikita niya ay ang pangakong muling mabubuhay ang kanyang karangyaan. Sinasabi ko na nga ba, Marco, mahal ka pa rin ng babaeng iyon. Ang masayang sabi ni Doña Carmen habang mabilis na binabasa ang kontrata. Kahit anong gawin natin, hindi niya matatanggihan ang dugo ng mga Alcantara. Sige, pirmahan na natin ito. Isangla natin ang bahay na ito para makuha ang panimulang puhunan. Sigurado ako, babalik ang lahat ng nawala sa atin. Sa isang tagong opisina sa loob ng Reyes Holdings, pinapanood ni Isabela sa pamamagitan ng isang hidden camera ang sandali ng pagpirma ni Doña Carmen. Ang bawat stroke ng panulat ng matanda ay tila isang tunog ng pagsasara ng pinto ng isang selda. Hindi alam ni Doña Carmen na ang dokumentong kanyang nilagdaan ay may isang nakatagong sugnay sa ilalim ng pahina. Isang sugnay na nagsasabing kapag ang proyekto ay hindi nagbunga, ang lahat ng kanilang ari-arian, kabilang ang mansyong tinitirhan nila, ay automatikong mapupunta sa Reyes Holdings nang walang kahit anong habol. Hinawakan ni Isabela ang lumang apron na dinala niya mula sa mansyon, ang tanging bagay na hindi niya itinapon. Hinaplos niya ang magaspang na tela, isang contrast sa suot niyang mamahaling sutla. Ito ang kanyang golden moment, ang pag-alala sa babaeng nagtiis. Habang pinapanood ang mga nagpahirap sa kanya, na kusang lumakad patungo sa sarili nilang bitag. Madam President, tapos na po ang transaksyon, ang boses ni Rodrigo. Nasa kamay na natin ang lagda ni Doña Carmen. Ano po ang susunod nating hakbang? Tumingin si Isabela sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan. Ngayong nakuha na natin ang kanilang tiwala, oras na para pakawalan ang katotohanan tungkol kay Clara. Gusto kong makita kung gaano kabilis magbabago ang kanilang masayang pamilya kapag nalaman nilang ang inaasahan nilang tagapagmana ay isang malaking kasinungalingan. Samantala, sa loob ng silid ni Clara, mabilis niyang isinisilid ang mga huling alahas sa kanyang bag. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba habang panay ang tingin sa pintuan. Hindi niya alam na sa labas ng mansyon may mga taong naghihintay na sa kanya. Hindi si Paulo, kundi ang mga tauhan ni Isabela na handang bawiin ang lahat ng ninakaw niya. Ano ang gagawin ni Marco kapag nalaman niyang ang pagkakataong ibinigay ni Isabela ay ang mismong dulo ng kanilang pamilya? At paano haharapin ni Doña Carmen ang katotohanang ang bahay na kanyang ipinagmamalaki ay hindi na sa kanya paglipas ng gabi? Ang gabi ay tila bumabalot sa tore ng Reyes Holdings ng isang uri ng kapangyarihang hindi maipaliwanag. Sa loob ng opisina ng CEO, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga ilaw ng syudad sa labas na tumatagos sa malawak na bintanang salamin.
Ang lahat ay nasa ayos, mula sa pagkakaayos ng mga mamahalin at antigong kagamitan hanggang sa bawat piraso ng papel sa ibabaw ng lamesa. Si Isabela ay nakaupo sa kanyang malaking silya, nakatalikod sa pintuan. Suot niya ang isang asul na pilus na blazer na tila ba sumisipsip sa lahat ng liwanag sa silid. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang baso ng tsa. Ang usok nito ay dahan-dahang umaakyat sa hangin, tila isang aninong sumasayaw sa gitna ng katahimikan. Ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpahiwatig ng pagdating ng kanyang panauhin. Narinig niya ang mabibigat at tila nag-aalangang mga hakbang ni Marco sa ibabaw ng makinis na sahig. Ang bawat yabag ng sapatos ng lalaki ay puno ng kaba. Malayo sa mapagmataas na lakad na ipinapakita nito noong siya pa ang nakatira sa mansyon ng mga Alcantara. "Maupo ka, Mr. Alcantara." Ang boses ni Isabela ay pumailan lang sa silid, malamig at walang kahit anong bakas ng emosyon. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang pagtigil ng hininga ni Marco sa kanyang likuran. Madam President," ang nauutal na bati ni Marco habang dahan-dahang umuupo sa upuang nasa tapat ng lamesa. "Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Alam ko pong abala kayong tao, pero ang inyong alok, ang proyektong ibinigay ninyo sa aking ina, ito na lang po ang tanging pag-asa namin." Dahan-dahang inikot ni Isabela ang kanyang silya. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng mga anino. Ngunit ang talim ng kanyang mga mata ay sapat na para manginig ang sinumang tumingin dito. Pinanood niya ang paglunok ni Marco, ang paraan ng pagkapit nito sa kanyang sariling mga tuhod, at ang pawis na dahan-dahang dumadaloy sa gilid ng mukha nito. Ang pag-asa ay para lamang sa mga taong marunong magpahalaga sa ibinibigay sa kanila. "Mr. Alcantara," ang sabi ni Isabela habang inilalapag ang kanyang tsa. "Sa pagkakaalam ko, ang Alcantara Logistics ay nasa bingit na ng pagbagsak dahil sa maling pamamalakad at, sabihin na nating, labis na pagtitiwala sa maling mga tao." "Nagkamali po ako, madam," ang mabilis na sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa na. "Nasilaw po ako sa mga bagay na akala ko ay makakatulong sa akin. Pero handa po akong itama ang lahat. Gagawin ko ang lahat ng utos ninyo basta maisalba lang ang aming kumpanya at ang aming tahanan." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Ang mga salitang ito ay pamilyar sa kanya. Ilang beses ba siyang nagmakaawa kay Marco noong 5 taon nilang pagsasama? Ilang beses ba niyang hiniling na sana ay pakinggan siya nito? Ngunit ang tanging isinasagot sa kanya ay mga mura at panglalait. Ngayon, ang gulong ng tadhana ay bumalik na sa kinalalagyan nito. "Lahat?" ang tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging mas malalim. "Kahit ang talikuran ng mga taong akala mo ay tapat sa'yo, kahit ang aminin sa buong mundo na ikaw ay isang talunan na walang ibang inisip kundi ang sarili mong kapakanan?" Napatigil si Marco. Tumingin siya ng diretso sa CEO at sa unang pagkakataon, tila may isang bagay na nagising sa kanyang alaala. Ang paraan ng pagbigkas ng babae sa salitang talunan, ang diin sa bawat kataga, at ang malamig na titig na tila ba binabasa ang kanyang buong kasaysayan. "May problema ba, Mr. Alcantara?" ang tanong ni Isabela nang mapansing na tahimik ang lalaki. "Ang inyong boses?" ang bulong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtatangkang makita ng malinaw ang mukha ng babae sa likod ng mga anino. "Pamilyar ang iyong boses. Tila ba? Narinig ko na ito sa isang taong malapit sa akin." Hindi kumurap si Isabela. Ang kanyang puso ay nanatiling kalmado, bagamat sa loob-loob niya ay nais na niyang isigaw ang lahat ng sakit na idinulot ng lalaking ito. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang paghihiganti ay isang putaheng mas masarap kainin kapag malamig na. Tumayo si Isabela
at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang ulan na nagsisimula nang pumatak sa salamin. Ang refleksyon niya sa bintana ay tila isang multo na nagmamasid kay Marco mula sa kabilang mundo. Pamilyar ang aking boses? Ang sabi ni Isabela nang hindi lumingon. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang puno ng pait at tagumpay. Siguro ay narinig mo ito sa iyong mga panaginip, Mr. Alcantara. Noong mga panahong akala mo ay ikaw ang hari ng mundo. Dahan-dahan siyang lumingon muli. At sa pagkakataong ito, hinayaan niyang tumama ang liwanag ng isang maliit na table lamp sa kanyang mukha. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Marco, ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang dibdib. Ang mukha ni Isabela, ang mukha ng babaeng tinawag niyang basura, ang babaeng itinapon niya sa ulan, ay nagniningning sa harap niya sa gitna ng kapangyarihan. O baka naman, ang pagpapatuloy ni Isabela habang dahan-dahang lumalapit sa mukha ni Marco hanggang sa maramdaman nito ang init ng kanyang hininga, ay narinig mo ito sa iyong mga bangungot noong mga sandaling na pagtanto mong nawala na sa iyo ang lahat dahil sa sarili mong kahangalan. Nanatiling nakabukas ang bibig ni Marco, walang salitang lumalabas. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang ibabaw. Isabela, ang tanging naibulong niya. Wala na si Isabela, Marco. Ang sagot ng babae habang itinuturo ang pinto. Ang kaharap mo ngayon ay ang CEO na magpapasya kung may sisikatan pa bang araw ang iyong pamilya bukas. Maaari ka nang umalis. Hihintayin ko ang balita tungkol sa pagpirma ni Doña Carmen sa huling bahagi ng ating kasunduan. Nang makalabas si Marco ng silid, tila ba lumulutang siya sa hangin. Ang bawat sulok ng Reyes Holdings ay tila humihinga ng pangalan ni Isabela. Sa kanyang pagbaba sa lobby, isang mensahe muli ang pumasok sa kanyang telepono. Hindi lang boses ang pamilyar, Marco. Pati ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay pamilyar din sa akin. Ito ang unang gabi ng iyong paghuhukom. Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ng Alcantara Logistics ay tila nanunukso. Maagang pumasok si Marco. Pilit na itinutuwid ang kanyang kurbata sa harap ng salamin ng elevator. Ang kanyang mga mata ay mapula at may malalim na itim na bilog sa ilalim dahil sa puyat at pag-iisip sa nangyari kagabi sa Reyes Tower. Sa loob-loob niya, may maliit na boses na nagsasabing guni-guni lang ang lahat, na hindi maaring si Isabela ang babaeng iyon. Ngunit pagbukas ng pinto ng kanyang opisina, ang katahimikang sumalubong sa kanya ay hindi normal. Ang kanyang sekretarya, na dati ay mabilis na tumatayo para batiin siya, ay nanatiling nakaupo at malamig ang tingin sa kanya. Sa loob ng kanyang silid, naghihintay ang tatlong lalaking nakasuot ng formal na barong, mga kinatawan mula sa Board of Directors at isang abogado mula sa Reyes Holdings. Mr. Alcantara, mabuti at dumating ka na. Ang panimula ni Attorney Santos, ang abogado ng Reyes. Inilapag nito ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa ni Marco. Narito kami para ipatupad ang emergency takeover clause na nakasaad sa inyong loan agreement. Takeover? Anong sinasabi niyo? Maayos ang takbo ng kumpanya ko. Ang pasigaw na sagot ni Marco, bagamat ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Maayos? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa abogado. Ayon sa isinagawa naming forensic audit kagabi, natuklasan ang serye ng mga anomalya. Ginamit mo ang pondo ng kumpanya para sa mga personal na luho, mga alahas, mamahaling sasakyan, at pati ang paniningil sa mga pekeng supplier. At ang pinakamalala, ang lupang ginamit mong kolateral ay kasalukuyang nasa ilalim ng lease pendants dahil sa questionableng pirma ng dating may-ari. Nanlambot ang mga tuhod ni Marco. Hindi totoo yan. Pirma ni Isabela yon. Siya ang nagbigay sa akin yan. Ayon sa aming eksperto, ang pirma ay kinuha sa ilalim ng duress o pamumuwersa.
Patuloy ni Attorney Santos. Dahil dito, ang Rias Holdings bilang pangunahing creditor ay formal nang kinukuha ang pamamahala ng Alcantara Logistics. Mr. Alcantara, tinatanggal ka na sa iyong posisyon bilang CEO. Ngayon din, tila gumuho ang kisame sa ibabaw ni Marco. Bago pa siya makapagsalita, 2 security guard ang pumasok sa silid. Kinuha ng isa ang kanyang access ID at marahas itong ginupit sa harap ng kanyang mukha. Ang tunog ng paggupit ng plastik ay tila tunog ng kanyang sariling kinabukasan na pinuputol. Maaari ka nang lumabas, Mr. Alcantara, ang utos ng isa sa mga board members. Iwan mo ang lahat ng gamit na pag-aari ng kumpanya. Ang iyong personal na gamit ay ipapadala na lamang namin sa iyong bahay. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng kanyang mga dating tauhan, dahan-dahang naglakad si Marco palabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay puno ng kahihiyan. Ang mga empleyadong dati niyang minura at minaliit ay ngayon ay nagbubulungan. Ang ilan ay may bakas pa ng ngiti sa kanilang mga labi. Dumaan siya sa tabi ng janitor na dati niyang sinigawan dahil lang sa isang bakas ng sapatos sa sahig. Ang janitor ay tahimik na nagpapatuloy sa paglalampaso, ngunit nang dumaan si Marco, sadyang idiniin nito ang basang mop sa sapatos ni Marco, dahilan para madulas at halos mabuwal ang dating boss. Walang humingi ng paumanhin, walang tumulong. Paglabas ni Marco sa gusali, ang init ng araw ay tila sumasakal sa kanya. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho pauwi sa kanilang mansyon, umaasang doon ay makakahanap siya ng kahit kaunting kapayapaan. Ngunit pagliko niya sa kanto ng kanilang kalsada, isang mas matinding bangungot ang sumalubong sa kanya. 2 malaking truck ang nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Ang mga gamit sa loob ng bahay, ang mga antigong silya ni Doña Carmen, ang malaking telebisyon, at pati ang mga mamahaling kurtina ay isa-isang inilalabas ng mga lalaking nakauniforme ng sheriff. "Ma, anong nangyayari rito?" Ang sigaw ni Marco habang patakbong lumalapit sa kanyang ina. Nakaupo si Doña Carmen sa isang gilid ng bangketa. Gulo-gulo ang buhok at humahagulgol. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay wala na sa kanyang mga braso. "Marco, ang bahay natin. Sabi ng mga taong ito, hindi na raw sa atin ang lupa, ang investment na ibinigay ni Isabela. Nawala ang lahat, anak. Nalugi ang proyekto sa loob lang ng isang gabi." Tumingin si Marco sa pintuan ng kanilang mansyon. Doon, nakadikit ang isang malaking pulang papel, isang notice of eviction, at sa ibaba nito, ang pamilyar na logo ng Rias Holdings na tila ba nakangisi sa kanya. "Nasaan si Clara?" ang tanong ni Marco, habang inililibot ang paningin sa paligid. "Wala na siya, Marco," ang sagot ni Doña Carmen sa gitna ng pag-iyak. Kinuha niya ang lahat ng matatagpuan niyang alahas at pera sa vault. Bago dumating ang mga sheriff, sumama siya sa isang lalaking lulan ng isang itim na sasakyan. "Iniwan tayo, Marco. Iniwan tayo ng ahas na yon." Napaupo si Marco sa semento sa tabi ng isang lumang silya na dati ay inuupuan ni Isabela habang nagtatahi. Ang kanyang buong mundo ay tila isang domino na isa-isang natumba sa loob lang ng ilang oras. Ang kayabangan, ang pera, ang kapangyarihan, lahat ay naglaho na parang bula. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sedan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng kanilang bahay. Bumukas ng bahagya ang bintana nito. Doon nakita ni Marco ang mga mata ni Isabela sa likod ng kanyang itim na sunglasses. Hindi ito huminto, hindi ito nagsalita. Ngunit sa isang saglit na pagtatagpo ng kanilang mga mata, naramdaman ni Marco ang katarungang matagal na niyang ninakaw sa babae. Habang pinapanood ni Marco ang paglayo ng sasakyan ni Isabela, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng kanyang paghihirap? O ito pa lamang ang simula ng kanyang impyerno sa lupa ngayong wala na silang matuluyan? Sa ilalim ng notice of eviction,
May isang maliit na sulat kamay na nakalagay sa dulo na tanging si Marco lang ang makakabasa. Ang upa sa 5 taon kong pagtitiis ay ang inyong buong buhay. Hindi pa tayo tapos, Marco. Ang amoy ng estero, ng mga dumi ng tao at hayop ay humalo sa hanging madilim at malamig. Ito ang simula ng bagong buhay para kina Marco at Doña Carmen. Mula sa isang marangyang mansyon, ngayon ay nakatira sila sa isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at lata sa loob ng isang squatter area na hindi man lang pinapangarap ni Isabela noong siya pa ang naghihirap. Si Doña Carmen, na dati ay laging nakasuot ng mamahaling damit at alahas, ay ngayon ay nakadamit ng isang lumang duster. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luha. Panay ang kanyang reklamo. Ang bawat salita ay parang isang patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa ni Marco. Hindi ako makapaniwala, Marco. Ito ba ang buhay na ipinangako mo sa akin? Ang matulog sa sementong puno ng ipis at daga? Ang amoy ng basura ng mga kapitbahay nating halos hindi ko man lang malaman kung saan galing ang amoy. Ang boses ni Doña Carmen ay parang kampana na walang tigil sa pagtunog sa buong barong-barong. Nakatayo si Marco sa harap ng maliit na lamesa na gawa sa lumang kahoy. Pilit na iniinom ang isang baso ng mainit na kape na hiniram lang niya sa isang kapitbahay. Ang kanyang mukha ay payat na at ang kanyang mga mata ay walang kulay. Tila ba ang lahat ng kanyang kaluluwa ay kinuha na ng dilim? Ma, please, tumigil ka na. Ginagawa ko ang lahat para makahanap ng trabaho, pero lahat ng pinto ay sarado. Walang may gustong kumuha sa akin dahil sa balitang nalugi ang Alcantara Logistics. Pero wala kang ginagawa, Marco. Nasaan ang mga pangako mo? Nasaan ang imperyong ipinagyayabang mo? Nawala ang lahat dahil sa malas na Isabela na yon. Ang ahas na yon. Ang demonyo. Ang mga sigaw ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong barong-barong. Hindi na nakapagtimpi si Marco. Isang malakas na paghampas ng kanyang kamao ang tumama sa lamesa, dahilan para tumalsik ang kape sa sahig. Tumigil ka na, Ma. Hindi si Isabela ang may kasalanan sa lahat ng ito. Tayo ang may kasalanan. Ang kasakiman mo, ang kayabangan ko, ang pambubuli natin sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Natahimik si Doña Carmen. Sa unang pagkakataon, tila nakita niya ang isang bahagi ng katotohanan, ngunit mabilis din itong naglaho, ang kanyang mukha ay napuno ng galit. Huwag mo akong sinisisi, Marco. Ikaw ang umakit sa ahas na Clara na yon. Ang babaeng iyon ang nagnakaw sa lahat ng matitirang pera at alahas. Kung hindi dahil sa kanya, baka may pera pa tayo para makahanap ng matutulugan. At sino ang nagbigay sa kanya ng permiso na manirahan dito, Ma? Ikaw. Ikaw ang nagsabi sa akin na siya ang mas karapat-dapat na asawa ko dahil sa kayamanan niya. Pero ano? Nasaan na siya ngayon? Nasaan na ang kayamanang ipinangako mo? Sumusuko na ang boses ni Marco. Huwag mong binabalik sa akin, Marco. Huwag kang duwag. Ang sigaw ni Doña Carmen. Sa sobrang galit, tumayo siya at lumapit sa kanyang anak. Ang kanyang kamay ay handa ng sumampal. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ng matanda sa mukha ni Marco, mabilis na nahawakan ng lalaki ang kanyang braso. Ang matalim na tingin ni Marco ay nagbigay ng takot sa ina. Huwag mo akong sampalin, Ma. Hindi mo na ako kayang saktan. Wala nang masasakit pa sa naranasan ko ngayon. Bitawan mo ako, Marco. Bastos kang bata ka. Hindi ka na ba marunong rumespeto sa sarili mong ina? Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng gulat at hinanakit. Anong respeto, Ma? Ang mapait na tanong ni Marco, habang dahan-dahang binibitawan ang braso ng ina. Saan ba ninyo ako tinuruan ng respeto? Sa pagtapak sa mga mahihina? Sa paggamit ng tao para sa sarili ninyong interes? Kung ganoon, hindi na ako rerespeto sa inyo. Napaupo si Doña Carmen sa sahig. Ang kanyang bibig ay nakabukas, walang salitang lumalabas. Ngayon lang niya nakita ang isang Marco na ganito,
Isang Marco na hindi na yumuyuko sa kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Isabela ay abala sa kanyang opisina, pinapanood sa pamamagitan ng mga CCTV cameras na inilagay niya sa paligid ng squatter area ang bawat galaw ng mag-ina, ang mga away nila, ang kanilang mga reklamo, at ang paraan ng pagpapahirap nila sa isa't isa. Lahat ay nakatala sa kanyang screen. Madam President, nalaman na po natin ang lokasyon ni Clara, ang sabi ni Rodrigo habang inilalagay ang isang folder sa ibabaw ng lamesa. Kasalukuyan siyang nagtatago sa isang liblib na lugar sa probinsya kasama si Paulo, at ang mga alahas na ninakaw niya mula kay Doña Carmen ay ipinagbibili na niya sa isang pawn shop. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Magaling! Huwag muna natin siyang hulihin. Gusto kong maramdaman ni Clara ang saya ng pagkakaroon ng pera bago natin ito bawiin sa kanya, at bago natin ipakita kay Marco na ang babaeng ipinagpalit niya sa akin ay isa lang ahas na naghihintay ng tamang oras para magtago. Kinuha ni Isabela ang isang maliit na larawan sa ibabaw ng kanyang lamesa. Larawan nilang dalawa ni Marco noong sila ay ikinasal. Maligaya ang kanyang ngiti, puno ng pag-asa. Ngayon, ang ngiting iyon ay napalitan na ng isang seryosong mukha na puno ng determinasyon. Nag-umpisa nang lumakad si Marco palabas ng barong-barong. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kung saan. Walang patutunguhan, walang pag-asa. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng kalsada, nagtitinda ng mga gulay. Sa unang pagkakataon, naawa siya sa sarili niya kung paano haharapin ni Marco ang kanyang sariling konsensya ngayong wala na siyang matagwan, at kung ano ang gagawin niya upang makahanap ng pagkain para sa kanyang ina ay isang katanungang wala siyang maisagot. Ang init ng araw sa kalagitnaan ng hapon ay tila sumusunog sa balat ni Marco. Sa loob ng halos isang linggo, iyon ang naging rutina niya. Ang maglakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang magtanong sa bawat opisina, sa bawat pabrika, sa bawat tindahan na kanyang madaanan. Ngunit ang bawat pinto ay nananatiling sarado. Ang pangalan niyang Marco Alcantara, na dati ay sumisimbolo sa kayamanan at kapangyarihan, ay ngayon ay isang salitang nagdadala ng malas at kahihiyan. Wala kaming kailangan sa isang talunan, Mr. Alcantara. Ang bawat sagot ay tila nagiging isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang pagkatao. Napaupo si Marco sa isang lumang bangko sa tabi ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay walang patutunguhan na nakatingin sa mga taong nagmamadali. Ang gutom ay kumakalam sa kanyang tiyan, ngunit ang mas masakit ay ang kirot sa kanyang puso. Ang pagmamayabang na dati ay nagpapataas sa kanyang dibdib, ay ngayon ay napalitan ng isang malalim na paghihinayang. Sa kanyang pagtingin sa paligid, napansin niya ang isang lumang pahayagan na nakakalat sa sahig. Pinulot niya ito, ang kanyang mga daliri ay humaplos sa papel na puno ng mga balita. Sa loob ng pahayagan may isang malaking headline na bumungad sa kanya. Reyes Holdings, lalawak pa ang imperyo sa Asya. Ang misteryosong CEO, handa nang magpakita sa publiko. Tiningnan ni Marco ang larawan sa pahayagan. Isang bahagyang nakatalikod na babae, nakasuot ng isang makapangyarihang blazer, ang kanyang mukha ay natatatakpan ng anino, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay hindi maitatago. Ito ang babaeng nakita niya sa rooftop lounge. Ito si Isabela. Ang katotohanan ay tila isang malaking pako na tumusok sa kanyang puso. Habang nakatulala si Marco sa pahayagan, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang kalye. "Oh my God, Paulo! Ang tagal naman ng order natin. Baka malate tayo sa flight." Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Marco. Si Clara at Paulo sa isang mamahaling restaurant na ilang hakbang lang ang layo mula sa kanyang kinauupuan. Mabilis siyang tumayo at nagtago sa likod ng isang malaking poste. Pilit na pinapanood ang dalawa. Naroon nga si Clara
Nakaupo sa loob ng restaurant, nakasuot ng isang mamahaling dress at may hawak na isang baso ng wine. Sa kanyang tabi, naroon si Paulo, ang lalaking nakita ni Marco sa mga mensahe sa telepono ni Clara. Ngunit ang mas nakakagulat, ang tiyan ni Clara, na dati ay malaki at nagpapahiwatig ng pagbubuntis, ay ngayon ay patag na. Walang anumang bakas ng pagdadalang tao. Tila gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan, ang lahat ng dahilan kung bakit niya itinapon si Isabela, ay biglang naglaho na parang bula. Isang malaking kasinungalingan, isang malaking panloloko. Ang lahat ng pagdurusa niya ay para lang sa isang ilusyon. Biglang naramdaman ni Marco ang panginginig ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Mr. Alcantara, I believe you are now witnessing the truth. Naka-attach sa message na ito ang ilang ebidensya na magpapatunay na ang lahat ay isang malaking panloloko. Binuksan ni Marco ang message. Naroon ang mga larawan ng ultrasound na ibinigay ni Clara sa kanya. Ngunit may nakalagay na date na hindi akma sa kanyang sinasabing pagbubuntis. Mayroon ding mga text messages sa pagitan ni Clara at Paulo na nagpaplanong tumakas patungong Singapore gamit ang pera at alahas na ninakaw ni Clara mula sa kanilang bahay. At ang pinakahuli, isang video clip kung saan pinagtawanan ni Clara at Paulo si Marco at ang kanyang pagiging tanga. Sa bawat larawan, sa bawat salita, sa bawat video, ang galit ay unti-unting kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang galit na hindi niya naramdaman kay Isabela dahil ngayon ay alam niyang siya mismo ang nagkasala. Isang malaking halimaw ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Bumalik si Marco sa barong-barong. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng bigat. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Pagdating niya sa maliit na tahanan, sinalubong siya ng reklamo ni Doña Carmen. Saan ka ba galing, Marco? Wala ka na namang dalang pera. Gutom na ako. Hindi ba't may ipinangako kang trabaho? Puro ka na lang ba pagpapanggap? Ang boses ni Doña Carmen ay parang isang matalim na tinidor na tumusok sa utak ni Marco. Hindi na nagsalita si Marco. Naglakad siya ng diretso sa mesa, kinuha ang lumang larawan nila ni Clara at pinunit ito sa maliliit na piraso. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Kasalanan mo ito, Ma, ang mahinang sabi ni Marco, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang sumpa. Kasalanan mo ang lahat, ang pagtakwil natin kay Isabela, ang panloloko ni Clara, ang pagbagsak ng ating pamilya. Anong kasalanan ko, Marco? Bakit mo ako sinisisi sa lahat ng kamalasan mo? Ang sigaw ni Doña Carmen. Si Clara, ang lahat ng pinaniwalaan mo sa kanya, ang lahat ng ipinagmalaki mo sa kanya. Isang malaking kasinungalingan, Ma. Ang sabi ni Marco habang inihahagis ang telepono sa harap ng ina. Basahin mo. Tingnan mo ang mga ebidensya. Ang anak na ipinagmamalaki mo ay isang malaking panloloko. At ang babaeng ipinagpalit ko sa aking asawa ay isang ahas na nagnakaw sa atin at ngayon ay tatakas na. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Carmen habang binubuklat ang telepono. Sa bawat larawan, sa bawat video, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at matinding kahihiyan. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay biglang gumuho sa isang iglap. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng gulong ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng barong-barong. Tumakbo si Marco palabas. Doon, nakita niya si Clara na sumasakay sa isang itim na kotse. Ang kanyang bag ay puno ng mga alahas. Ang mga alahas na ninakaw niya mula sa kanila. Kabilang na ang kwintas na perlas ng ina ni Isabela. Clara, bumalik ka rito. Magnanakaw ka. Ang pasigaw na sigaw ni Marco habang hinahabol ang sasakyan. Ngunit huli na ang lahat. Mabilis na umandar ang sasakyan. Iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng daan, puno ng galit at walang magawa.
At sa kalagitnaan ng gabi, habang nakatulala si Marco sa kadiliman, isang mensahe ang muling pumasok sa kanyang telepono. Ang bawat kasinungalingan ay may katotohanang lumalabas, at ang bawat panloloko ay may katapat na paniningil. Ito ang simula ng iyong pagbabayad, Marco. Hindi alam ni Marco na sa kabila ng pagtakas ni Clara, mayroon pang mas malaking bitag na naghihintay sa kanya. Isang bitag na sadyang inihanda ni Isabela para sa kanya at sa kanyang pag-ibig sa ginto. Ang sikat ng araw sa umaga ay hindi na nagdadala ng pag-asa. Sa loob ng maliit at masikip na barong-barong, ang ingay ng mga insekto at ang amoy ng kanal, ang tanging tunog na naririnig. Si Doña Carmen ay nakaupo sa sulok, ang kanyang mukha ay maga sa pag-iyak, at ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig sa paghawak sa lumang rosaryo. Mula nang makita niya ang mga ebidensya ng panloloko ni Clara at ang pagtakas nito, para siyang nawalan ng ulirat. "Wala na, Marco," ang mahinang sabi ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang hungkag na alingaw-ngaw. "Wala na tayong matitira. Pati ang huling alahas ko, nakuha pa ng ahas na yon." Nakatayo si Marco sa harap ng maliit na butas na nagsisilbing bintana. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na syudad sa malayo, kung saan matatagpuan ang matatayog na gusali ng Maynila. Ang Rias Holdings, ang tangi niyang pag-asa, ang tangi niyang paraan para maisalba ang kanilang pangalan, kahit na alam niyang magbabayad siya ng mahal na kapalit. "Kailangan nating lumapit kay Isabela." "Ma," ang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagod. "Siya lang ang makakatulong sa atin. Kailangan nating magmakaawa. Kailangan nating tanggapin ang lahat ng kondisyon niya, kahit ano pa iyon." Nang makarating sila sa harap ng Rias Holdings, tila ba nagbalik ang lahat ng kanilang alaala ng kayabangan. Ang parehong lobby, ang parehong marble floor, at ang parehong receptionist na dati ay nakatingin sa kanila ng may pagdududa. Ngunit sa pagkakataong ito, sina Marco at Doña Carmen ay hindi na ang mapagmataas na alkantara. Sila ay dalawang taong lugmok sa kahirapan. Ang kanilang mga damit ay gusgusin at ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan. "Excuse me," ang mahinang sabi ni Marco sa receptionist. "Gusto po naming humingi ng meeting sa CEO. Tungkol po ito sa Alcantara Logistics at sa aming kasunduan." Tiningnan sila ng receptionist. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. "May appointment po ba kayo?" "Wala po, pero mahalaga po ito. Tungkol po ito sa Madam President ninyo at sa aming pamilya," ang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. "Kung ganoon, maghintay na lang po kayo sa waiting area," ang sabi ng receptionist, sabay turo sa isang silya sa dulo ng lobby. "Kung sakaling magkaroon ng oras ang Madam President, ipaalam ko sa inyo." Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumipat mula sa silangan patungo sa kanluran. Ang mga ilaw ng gusali ay nagsimulang magsindi. 1 oras, 2 oras, hanggang umabot na sa 10 oras ang kanilang paghihintay. Ang tiyan ni Marco ay kumakalam sa gutom. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Si Doña Carmen naman ay nakatulog na sa silya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang bawat taong dumadaan sa lobby ay tila nakatingin sa kanila ng may pagdududa. Ang ilan ay nagbubulungan, ang ilan ay nagtatago ng ngiti. Ang dating magarbong mga alkantara na ngayon ay para lamang mga pulubi na nagmamakaawa. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanilang natitirang dignidad. Sa loob ng kanyang opisina, pinapanood ni Isabela sa kanyang CCTV ang lahat ng nangyayari. Ang bawat galaw ni Marco, ang bawat paghikbi ni Doña Carmen, at ang bawat bulungan ng mga empleyado. Lahat ay nakatala sa kanyang screen. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon,
Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang bahagi ng kanyang sarili na nananalo. Madam President, hindi na po nila kaya. Halos 11 oras na po sila doon. Ang sabi ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hayaan mo silang maramdaman ang bawat segundo ng paghihintay. Hayaan mo silang maramdaman ang gutom at pagod na ipinaranas nila sa akin. Ang sabi ni Isabela nang hindi lumingon. Ngayon, oras na para matapos ang lahat. Ihanda ang lahat. Sabihin mo sa kanila na papasukin na sila sa opisina ko. Tumayo si Isabela. Kinuha niya ang isang itim na lace veil at inilagay sa kanyang mukha. Dahilan para hindi gaanong makita ang kanyang mga mata. Suot niya ang isang itim na gown. Ang kanyang mga hakbang ay may kasamang awtoridad na tila ba ang buong gusali ay yumuyuko sa kanya. Pagbukas ng pinto ng elevator sa lobby, ang lahat ng ingay ay biglang tumigil. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa naglalakad na babae. Ang kanyang aura ay tila isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng silid, puno ng kapangyarihan at misteryo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang tunog ng hatol. Dahan-dahang naglakad si Isabela sa gitna ng lobby. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kina Marco at Doña Carmen na ngayon ay nakatayo na. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Madam President, ang bati ni Rodrigo. Sabay yuko. Nang makalapit si Isabela, inangat niya ang kanyang kamay, senyales para pigilan ang mga gwardiya na lumapit. Tiningnan niya ng diretso sina Marco at Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay puno ng lamig at kapangyarihan. Mr. Alcantara, Doña Carmen, ang sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Maraming salamat sa inyong paghihintay. Ngayon, oras na para harapin ninyo ang katotohanan. Nanatiling nakatulala sina Marco at Doña Carmen sa gitna ng misteryosong CEO na nakatayo sa harap nila. May isang bagay na pamilyar sa kanila. Ang hugis ng mukha, ang tindig ng katawan, at ang malamig na boses na bumabalik sa kanilang mga bangungot. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng panloloko, at ang lahat ng kasakiman ay biglang naglaho. Ang tanging nanatili ay ang katotohanang matagal na nilang pilit na iniuwi. Sino ang CEO na ito na nasa harap nila? At paano nila haharapin ang babaeng tinawag nilang basura? Ngayong ang babaeng yon ang may hawak sa kanilang buong buhay at kinabukasan? Ang katahimikan sa lobby ng Reyes Holdings ay tila humihinga. Lahat ng mata, kabilang ang mga empleyado at mga gwardya, ay nakatuon kina Marco at Doña Carmen. Ang dalawa ay nakatayo sa harap ni Isabela. Ang kanilang mga mukha ay namumutla, ang kanilang mga labi ay nanginginig. Ang maskara ng kapangyarihan at pagmamayabang ay tuluyan ng natuklap. Dahan-dahang inalis ni Isabela ang itim na belo sa kanyang mukha. Sa ilalim ng mga ilaw ng gusali, lumabas ang kanyang mukha, ang parehong mukha ng babaeng naglaba ng kanilang mga damit, naglinis ng kanilang bahay, at nagtiis sa kanilang mga pang-aabuso. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na ang mga matang puno ng luha, kundi mga matang puno ng lamig, talim, at isang katarungang matagal na niyang pinanghawakan. Isabela? Ang bulong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi ito totoo. Isa ka lang katulong. Isa ka lang hamak na. Huwag niyo akong tawaging katulong, Doña Carmen. Ang pagputol ni Isabela sa kanyang salita. Ang boses nito ay matalim. 5 taon kayong namuhay sa ilalim ng aking anino nang hindi ninyo nalalaman. Ang Reyes Holdings ay pag-aari ng aking pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Ang bawat sentimong ginastos ninyo sa loob ng 5 taon na yon ay galing sa aking bulsa. Ang inyong mansyon, ang kumpanya ni Marco,
Lahat ay nasa ilalim ng aking pangalan bago pa man kayo pumasok sa buhay ko. Naglakad si Isabela sa palibot ni na Marco at Doña Carmen. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol. At ang lupang pilit ninyong kinuha sa akin, ang lupang alaala ng aking ina, iyon ay isang poisoned bait na sadyang ginawa ko para sa inyo. Ang Golden Horizon Development na ipinagyayabang ninyo, iyon ay isang dummy project na idinisenyo para kainin ang lahat ng ari-arian ninyo at ang bahay ninyo ay automatikong mapapasailalim sa Reyes Holdings sa sandaling lumagda kayo sa kontrata. Napaupo si Doña Carmen sa sahig. Ang kanyang bibig ay nakabukas, walang salitang lumalabas. Ang kanyang katawan ay tila natuyo sa matinding kahihiyan. At ikaw, Marco? Ang sabi ni Isabela habang nakaharap kay Marco. Ang babaeng ipinagpalit mo sa akin, si Clara? Siya ay isa lang malaking panloloko. Ang kanyang pagbubuntis ay peke. Ang kanyang pag-ibig sa iyo ay gawa-gawa lang. Ang lahat ng ginawa niya ay para lang nakawan ka at alam mo na ang nangyari. Tumakas siya kasama ang lahat ng natitira ninyong pera at alahas. Nanatiling nakatayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang bawat salita ni Isabela ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Isang sampal ng katotohanang pilit niyang tinatakbuhan. Ang kayabangan, ang pagmamataas, ang pagtanggi, lahat ay nawala na. Ang tanging nanatili ay ang kanyang pagkabasag. Isabela, patawarin mo ako. Ang mahinang bulong ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera at sa kapangyarihan. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Tiningnan ni Isabela si Marco. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong awa. Patawarin. Ang pagpapatawad, Marco, ay para sa mga taong marunong magsisi. Pero ang ginawa niyo sa akin ay hindi lang basta pagkakamali. Ito ay isang intensyon na sadyang wasakin ang aking pagkatao. At sa lahat ng iyon, wala kayong nakita, kundi ang sarili ninyong kapakanan. Isang senyales ang ibinigay ni Isabela sa kanyang mga gwardya. Mabilis na pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng police uniform sa lobby, kasama ang isang sheriff, Mr. Marco Alcantara at Doña Carmen Alcantara. Ang sabi ng pulis, kayo ay arestado sa kasong estafa, falsification of documents at illegal acquisition of property. Mayroon din kayong kasong grave coercion at physical injury sa inyong dating asawa, Isabela Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Marco at Doña Carmen. Ang mga posas ay isinuot sa kanilang mga kamay. Ang tunog nito ay umalinggaw-ngaw sa buong lobby. Sinubukan ni Doña Carmen na lumaban, na sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay tila nawala sa ere. Hinila siya ng mga pulis palabas ng gusali. Ang kanyang mga hiyaw ay tila isang huni ng mga nasusunog na kaluluwa. Isabela, wag mo kaming ikulong. Maawa ka. Ang sigaw ni Doña Carmen habang kinakaladkad palabas. Ako ang iyong biyenan. Pamilya tayo. Hindi sumagot si Isabela. Narinig niya ang mga sigaw, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling bato. Ang pagmamakaawa nila ay tila isang musika sa kanyang mga tainga. Isang musikang nagpapahiwatig na sa wakas, nakuha na niya ang katarungang matagal na niyang ipinagdasal. Habang nakatayo si Marco sa harap ni Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Isabela, please, maawa ka sa akin. Bigyan mo ako ng ikalawang pagkakataon. Tiningnan ni Isabela si Marco ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lahat ng sakit na idinulot ng lalaki. Ikalawang pagkakataon? Ang bawat sandali na pinahirapan niyo ako, ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata, ay walang ikalawang pagkakataon. At ngayon, oras na para maramdaman mo ang lahat ng yon sa loob ng kulungan. Hindi na nakapagsalita si Marco. Hinila siya ng mga pulis palabas ng gusali. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng bigat at pagkadurog.
Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Tila isang bangkay na naglalakad. Pagkaalis ni na Marco at Doña Carmen, tumahimik ang buong lobby. Ang lahat ng empleyado ay nakatayo pa rin. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Naramdaman nila ang bigat ng kapangyarihan ni Isabela. Ang bigat ng isang babaeng nagtiis, naghintay, at ngayon ay bumalik para maningil. Lumapit si Rodrigo kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at paggalang. Madam President, tapos na po ang lahat. Nakuha na po natin ang katarungan. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na nagsisimulang magkislapan. Ngayon na ang simula ng kanyang tunay na buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong. Maaari nga bang magkaroon ng kapayapaan ang isang puso na puno ng galit kahit na nakamit na niya ang katarungan? At paano niya haharapin ang kanyang sarili ngayong wala na siyang dahilan para maging matapang at malamig? Ang simoy ng hangin sa sementeryo ay malamig, humahaplos sa mga dahon ng lumang puno ng mangga na nakatayo sa tabi ng puntod ng ina ni Isabela. Lumipas ang ilang linggo mula nang ikulong sina Marco at Doña Carmen. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Alcantara at ang paglitaw ng misteryosong CEO ng Rias Holdings ay naging headline sa lahat ng pahayagan. Ngunit hindi na nagbigay ng kahit anong reaksyon si Isabela. Nakaluhod si Isabela sa harap ng puntod ng kanyang ina. Hawak ang isang sariwang palumpon ng puting sampagita, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lapida, kung saan nakaukit ang pangalan ng babaeng nagturo sa kanya ng kahulugan ng tunay na pag-ibig at sakripisyo. Mama, ang mahinang bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang malalim na hininga. Ginawa ko na ang lahat. Nakuha ko na ang katarungan para sa iyo. Ang mga taong umabuso sa aking kabutihan ay nagbabayad na ngayon sa kanilang mga kasalanan. Pero, bakit ganito? Bakit parang may kulang pa rin sa aking puso? Dumampi ang isang patak ng luha sa kanyang pisngi. Isang luhang hindi nagalit, kundi luha ng pagod at kalungkutan. 5 taon siyang nabuhay para sa paghihiganti. 5 taon siyang naging matigas, malamig, at walang emosyon. At ngayon, na natapos na ang lahat, tila ba nawalan siya ng direksyon. Ipinangako ko sa iyo na hahanapin ko ang pag-ibig na hindi nakatingin sa ginto. Patuloy ni Isabela. Nahanap ko si Marco, Mama. Akala ko, siya na ang lalaking magmamahal sa akin kahit wala akong pera. Ngunit nagkamali ako. Ginamit niya lang ako. Ginawa akong isang basura sa kanyang pamamahay. At ang sakit na idinulot niya, hindi ko alam kung paano ko ito mapapatawad. Sa kanyang pagbaling sa paligid, napansin niya ang isang maliit na sanga ng puno na tila nakasabit sa kanyang balikat. Hinaplos niya ito at doon may isang maliit na ibon na biglang lumipad palayo, malaya. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtuklas na ang kalayaan ay hindi lang nangangahulugan ng paghihiganti, kundi ng pagpapakawala sa galit na matagal nang bumabalot sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Isabela. Ang boses ni Tita Flor na biglang lumitaw sa kanyang likuran. May hawak ito ng isang payong para protektahan si Isabela mula sa init ng araw. Ang pagpapatawad ay para sa iyo, para malaya kang makapagpatuloy sa buhay ng walang bigat na dala. Pero ang sakit, tita, ang sakit na idinulot nila sa akin. Ang boses ni Isabela ay pumiyok. Alam ko, anak. Alam ko. Ang sabi ni Tita Flor habang hinahaplos ang kanyang likuran. Ngunit ang paghihiganti ay hindi magbibigay ng kapayapaan sa iyong puso. Ito ay magbibigay lang ng panandaliang kasiyahan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan mo kapag natanggap mo na ang nangyari at pinatawad mo ang iyong sarili sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga maling tao. Kinuha ni Isabela ang kwintas na perlas
Ang tunay na kwintas ng kanyang ina na naibalik na sa kanya mula kay Clara. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ang malamig na perlas ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang lupaing iniwan mo, Mama, ay sa akin na ulit, ang sabi ni Isabela sa puntod. At sa halip na ibenta ko ito para sa pera, gagamitin ko ito para sa isang layunin, para sa mga kababaihan na tulad ko, na inabuso at sinaktan ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Itatayo ko ang isang sentro doon, isang sanctuary, para sa mga biktima ng pang-aabuso, para matulungan silang makabangon at hanapin ang kanilang sariling lakas. Sa kanyang pagpapasiya, tila gumaan ang kanyang puso. Ang bigat ng galit ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang uri ng pag-asa at pagmamahal sa kapwa. Ang kanyang misyon ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa iba pang kababaihan na nawalan ng boses. Tama ang iyong ina, Isabela, ang sabi ni Tita Flor. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa ginto o sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magmahal at magpatawad. At ngayon, ipinakita mo na sa akin na ikaw ang pinakamakapangyarihang babae na kilala ko. Habang papalayo sila mula sa sementeryo, bumaling si Isabela sa kanyang Tita Flor. Tita, paano si Marco at Doña Carmen? May balita ba mula sa kanila? Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Tita Flor. Si Marco ay patuloy na naniniwala na may babalikan pa siyang Clara, kahit na paulit-ulit na itong nagpapadala ng ebidensya na niloloko siya. Si Doña Carmen naman ay tila nawala na sa kanyang katinuan. Panay ang pagtawag sa pangalan ni Clara, tila ba naghahanap ng pambayad sa kanyang mga utang. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang ngiyangiting hindi na puno ng galit, kundi ng isang uri ng pag-unawa. Ang kanilang pagdurusa ay hindi nagaling sa kanya, kundi sa sarili nilang mga kasalanan at kahangalan. Hayaan mo silang harapin ang sarili nilang katotohanan, Tita. Hindi na natin responsibilidad iyon, ang sabi ni Isabela. Sa loob ng selda, si Marco ay nakatitig sa kisame. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala ni Isabela. Ang babaeng naglaban ng kanyang mga damit, ang babaeng minura niya, at ang babaeng pinagtawanan niya. Ngayon, ang babaeng iyon ang siyang may hawak sa kanyang buong buhay. Hindi pa rin niya lubos na matanggap na ang babaeng pinahirapan niya ay ang CEO ng Rias Holdings. At sa gitna ng kanyang pagsisisi, isang katanungan ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Kung mabibigyan siya ng isa pang pagkakataon, magbabago ba siya o huli na ang lahat para sa isang taong tulad niya na nasilaw sa pera at kapangyarihan? Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag, ang hangin ay mas sariwa, at ang bawat huni ng ibon ay mas maligaya. Lumipas ang isa pang taon mula nang magsimula ang pagbabago sa buhay ni Isabela. Ang sentro ng suporta para sa mga kababaihan na pinangalanan niyang Silungan ng Pag-asa ay nakatayo na sa dating lupain ng kanyang ina. Mula sa isang patag na lupa, ngayon ay isang gusali ito na puno ng pag-asa, pagmamahal, at ikalawang pagkakataon. Si Isabela ay nakatayo sa balkonahe ng Silungan ng Pag-asa, pinapanood ang mga kababaihang abala sa iba't ibang workshop, mula sa paggawa ng handicraft hanggang sa vocational training. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti, isang nangiting totoo at nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Wala na ang galit, wala na ang pait. Ang kanyang puso ay malaya na. Madam President, darating po ang delegasyon mula sa United Nations mamaya para sa pagpapasinaya ng bagong livelihood program, ang sabi ni Rodrigo habang inilalapag ang kanyang kape sa lamesa. Ang Silungan ng Pag-asa ay naging inspirasyon na po sa buong Asya. Salamat, Rodrigo. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa tulong ninyo, ang sabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa mga kababaihan sa ibaba. Sa loob ng isang taon, patuloy na lumago ang Rias Holdings, hindi lang sa kita,
kundi pati na rin sa pagiging simbolo ng pagbabago at panlipunang responsibilidad. Ginagamit ni Isabela ang kanyang kapangyarihan at yaman para tulungan ang mga nangangailangan, lalo na ang mga biktima ng pang-aabuso. Ang kanyang personal na buhay ay nagkaroon din ng bagong liwanag. Bagamat nananatili siyang CEO ng Reyes Holdings, nakahanap siya ng oras para sa kanyang sarili. Nakikipag-ugnayan siya sa mga taong nagpapahalaga sa kanyang pagkatao, hindi sa kanyang posisyon. Isang huni ng telepono ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at doon nakasulat ang pangalan ni Marco. Isabela, alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala na akong karapatan na humingi ng tawad. Pero gusto kong malaman mo, sa loob ng kulungan na ito, naramdaman ko ang bawat sakit na idinulot ko sa'yo. Pinatawad na kita sa ginawa mo sa amin. Patawarin mo rin sana ako. Sana maging masaya ka. Deserve mo ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Isabela. Ang kanyang puso ay nanatiling kalmado. Hindi na siya galit. Hindi na siya nasasaktan. Ang lahat ng pait ay naglaho na, napalitan ng isang uri ng pag-unawa. Ipinagdasal kong makahanap ka ng kapayapaan sa iyong puso, Marco. Ang bulong ni Isabela sa hangin. At sana, sa loob ng kulungan na yan, matuto kang magmahal ng tao, hindi ng material na bagay. Nagpatuloy siya sa pagtingin sa mga kababaihan sa ibaba. Ang ilan ay nakangiti, ang ilan ay nagtutulungan, ang ilan ay tila nakakita na ng bagong pag-asa. Biglang may lumapit sa kanya, isang lalaking matangkad, may maamong ngunit matatag na ngiti. Siya si Gabriel, isang arkitekto na tumulong sa kanya sa pagpapatayo ng silungan ng pag-asa. Sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama, unti-unting lumago ang isang uri ng pagkakaibigan na dahan-dahang nagiging isang mas malalim na pakiramdam. Madam President, handa na po ang mga plano para sa expansion ng silungan sa Luzon. Ang sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang nakatingin kay Isabela. Ang inyong pananaw at determinasyon ay nagbibigay inspirasyon sa amin. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo, Gabriel. Ikaw at ang buong team. Pinatunayan ninyo sa akin na mayroon pa ring kabutihan sa mundo at ang pagmamahal ay matatagpuan kahit sa pinakamadilim na panahon. Habang nakatayo sila sa balkonahe, ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagtatama. Tila may isang hindi nakikitang koneksyon na namumuo sa pagitan nila. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali, nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan. Ang tanawin ay payapa, puno ng pag-asa at isang bagong simula. Hinawakan ni Isabela ang kwintas na perlas na nasa kanyang leeg. Ngayon, ang perlas ay hindi na simbolo ng paghihiganti, kundi simbolo ng kanyang pagbangon, ng kanyang kalayaan, at ng kanyang pagmamahal sa buhay. Sa wakas, malaya na ako. Ang bulong ni Isabela, hindi na sa sarili, kundi sa mundo. Malaya mula sa galit, malaya mula sa nakaraan. At handa na siyang lumipad, tulad ng ibon na lumipad palayo, mula sa sementeryo, patungo sa isang bagong bukas. Ang mundo ay patuloy na umiikot, ngunit para kina Marco at Doña Carmen, ang kanilang mundo ay tila tumigil sa loob ng 4 na sulok ng selda. Lumipas ang ilang taon, at ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at pagbagsak. Si Marco, na dating mayabang at puno ng kapangyarihan, ay ngayon ay isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay nanatiling walang kulay. Ang kanyang katawan ay payat na. At ang bawat araw niya ay puno ng pagsisisi. Si Doña Carmen naman ay nawala na sa kanyang katinuan. Sa loob ng selda, ang kanyang mga sigaw tungkol sa mga alahas at kayamanan ay patuloy na umalingaw-ngaw na tila ba nabubuhay siya sa isang ilusyon ng kanyang dating karangyaan.
Ang kanyang mga kapwa preso ay iniiwasan siya. Kinasusuklaman ang kanyang mga reklamo at ang kanyang pagiging pabigat. Ang mag-ina, na dati ay matibay ang samahan sa kasakiman, ay ngayon ay nag-aaway na at nagsisisihan sa isa't isa. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanilang mga sugatang kaluluwa. Sa kabila ng kanilang pagdurusa, si Isabela ay patuloy na lumalago. Ang Rias Holdings ay naging isang pandaigdigang imperyo, hindi lang dahil sa yaman nito, kundi dahil sa puso ng babaeng nagpapatakbo rito. Ang silungan ng pag-asa ay lumawak. May mga sangay na sa iba't ibang probinsya, nagbibigay ng pag-asa at bagong buhay sa libu-libong kababaihan. Nahanap ni Isabela ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang galit na dati ay bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang malalim na pagmamahal sa kapwa. Ang kanyang pagpapatawad kay Marco ay hindi para sa lalaki, kundi para sa kanyang sarili, para malaya siyang makapagpatuloy ng walang bigat na dala. Si Gabriel, ang arkitekto, ay naging bahagi ng kanyang buhay. Hindi ito isang relasyong puno ng drama o kasakiman, kundi isang pagmamahalan na nakabatay sa respeto, pag-unawa, at pagbabahagi ng parehong pananaw sa buhay. Sa kanyang piling, natagpuan ni Isabela ang tunay na kaligayahan, isang kaligayahang hindi nakuha sa ginto o kapangyarihan, kundi sa simpleng pagtanggap at pagmamahal.